Okay guys, ang oras ay ganitong 3:00 ng hapon at sumasa inyo na naman ang ating programang Sweet Vibes with DJ Rain at kasama na naman natin ang ating friendship. Sa kabilang line po natin si Miss Kimchi. Hi friendship, magandang hapon sa Hi! iyo. Magandang hapon, friendship, and magandang hapon din sa lahat ng mga listeners and mga subscriber mo. Wow, ganda ng boses ni friendship pa. Maayong hapon. Kahit medyo ano yan ha, medyo pagod parang hindi Haggard, kahit hindi, parang hindi haggard Busy ka friendship pa at mga nakakaraan kahapon ba yun? Natulugan kita. Yes! At dahil dyan, may utang ka sa akin. So sorry hindi ko talaga hindi ko malaman, baka naka-off yung cellphone ko kaya hindi ko nadinig yung tawag mo o marami kang Hindi lang text. naman yung isang, ang utang ko lang nasa akin is puto at saka laing. I think pwede na yun. Ano ba? Ikaw nga yung tingin ko masarap paglaing dahil talagang di ba? Manay na manay. Nagluluto din ako pero hindi ako masyadong satisfied sa laing ko Hindi kagaya nung Pero laing yung masarap yung pagkakaluto mo ng pansit Natandaan mo yung nung nag-shoot tayo noon sa inyong lugar. Tapos nagluto ka, ang bilis-bilis mo magluto ng pansit. Ang sarap yun yung tawag dito? Yun ang hindi ko nakakalimutan. Yung pansit na niluto. Ano ba yung pansit canton? O pansit bato? Mixed bihon canton ata yun. Mixed bihon? Na may... okay. Nung nakaraan, nagluto din ako dun sa place ng sister ko. Madami din ako niluto. May nasarapan din sila. Parang hindi pa daw yung taste. Pero, I don't know, parehas lang naman. Hindi kasi ang isang tao kapag pag sanay na talagang kumilos sa kusina, parang napakasimple lang pag tinitingnan mo, Pag ako kasi, pag nasa kitchen ako, friendship, kahit wala akong target na lulutuin, pag nakita ko na yung mga dun sa loob ng rep, makakapag-assemble na ako ng lulutuin. Ganun. So, mabilis na. Iba pala ang tema mo, Si DJ kasi ako, ang ginagawa ko, iniisip ko muna bago ko, lulutuin. Halimbawa, ngayong araw na to, ito ang gusto kong pagkain, ito ang kailangan kong bilhin ng mga sangkap. So, ito yung ako naman, kung ano yung nakastock din na pwede kong gawin menu, whatever, basta pwede siyang kung ano yung available na sa ref, gano'n. Yes. Okay. Kasi di ba, bawal nga magsayang, mahirap ang buhay. And speaking of buhay, i-connect natin yan sa ating topic for today. Paano gawing simple ang iyong buhay? Buhay, mga buhay-buhay. Ikaw ba, friendship, sa palagay mo, sa iyo, sa sarili mo, wag na natin tanongin kung ilang taon ka. Hindi, pero para tingin ko walang basagan ng trips naman. Hindi, tingin ko kasi may connection ang edad mo para sa kabuuan ng pagkakasama ko, paano natin ginawang simple ang ating buhay. So, ikaw muna kaya, friendship. Paano mo naging simple ang buhay mo hanggang sa umabot ka sa edad mo na yan? Aray ko. Parang kailangan may edad talaga, no? Anyway, age is just a number lang naman, diba? Pero, siguro sa akin lang, be yourself. Be yourself, and then siguro, kilalanin mo yung sarili mo. Diba? Kasi and kasama na syempre yung love. Kasi di ba mahirap magbigay ng pagmamahal sa iba pag hindi mo kilala yung sarili mo at hindi mo gagawin yung sarili mo. So be yourself muna. Bilang isang Kimchi, gaano ba magmahal si Friendship Kimchi sa kabatiran ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon? 100% lagpas ba ang pagmamahal mo na binibigay? Definitely, no. Kasi di ba? Nagtitira ka rin. Yes, oo naman. Pwede lang natin ibigay ang buong pagmamahal natin. Siguro kay God.
Wow. Sa creator lang Naman. natin. Tama. Di ba? Mm. Ikaw ba umiyak na sa pag-ibig? Ha? Ano yun? Medyo nabibigyan ako. Hindi naman sa love yung ating topic pero syempre may connection pa rin sa Oo pag-iisipin ang naman. buhay, ang love, oo. Ah, Connected talaga siya. nasaktan Hindi na ka ba si naman friendship? mabubuhay. Ang daming Oo. tanong, no? Yun, yung sagot ko sa'yo kanina, friendship. Mm. Simple lang. Yun nga, bilang, sabi mo nga, di ba, mga uragon tayo. Mm. So, bilang uragon, sabi nga, may kasabihan na pag uragon daw. Alam mo na yun, kumaga, hindi ko na isasalate kung ano yung Oo. sabihin. Hindi na natin elaborate. Oo. Oo. Yes. Huwag na natin i-elaborate na, kumbaga. Mm-mm. Simple lang. Ang pagmamahal kasi, ano yan tawag dito, parang kanin. Alam mo, di ba? Hindi pa pwedeng, kumaga yung kanin, hindi pwedeng hilaw. Hindi rin pwedeng kutong, hindi rin pwedeng masobrahan. Saktong-sakto lang. Oo. Saktong-sakto lang talaga. Kasi nga, ano siya alam mo may mga struggle. Hindi rin pwedeng puro saya, hindi rin pwedeng puro happiness, alam mo yun, kailangan talagang may parang roller coaster kasi yan yung buhay natin. Diba? Parang roller coaster, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, importante kasi at the end of the day, nakakaraos kayo. Yun nga yung sinasabing simple life, nakakaraos kayo, walang sakit yung lahat ng relatives mo, yung mga yung parents mo, syempre, yung mga loved ones mo. Ikaw ba friendship, nabubuhay ka ba sa mga material na bagay or hindi naman? Oo, sa pagkakakilala mo ba sa akong friendship, materialistic ba ako na tao? Talaga yun. Parang wala naman ako nadidinig sa'yo masyado sa mga gusto mong bagay Ewan ko kung tama ba? Tama ba? Honestly, kung mapapansin mo, hindi ako mahilig din magsuot ng mga jewelry, di ba? Oo, hindi masyadong accessories Oo. So ano lang, yung normal lang na pag may occasion, minsan nga kasi walang-wala talaga. Kasi hindi ko alam man, parang nakakalibad ba ako pag may mga suot ako. At saka hindi, di ba pag nagkakasama nga tayo sa mga taping, yung mga sa shooting hindi masyado kang makakularete, di ba? Hindi, nakakalibad buruan ako pag may, hindi ko alam kung anong tawag doon, friendship. Pag may sutak mo relo, parang hindi ako makahinga. Talaga? Hindi ko alam kung anong tawag doon. May tawag doon Kaya parang nasasakal ako pag may sutak mo relo. Oo. Kaya pag di ba pag nag-shoot before, pagtapos na tinatanggal ko na siya, nahihirapan na akong huminga. Hindi ko alam kung anong sakit yung gano'n. Yung mga, hindi rin kita masyado nakikita yung susuot ng mga necklace Yung mga necklace, di ba? Hindi rin naman masyado kung nagsusuot ng Wala rin. Sa necklace naman kasi, kung naikwento ko na sa'yo before, nagkaroon ako ng necklace. Yung regalo nga sa akin ng parents ko nung dibo ko, di ba? Nakwento ko sa'yo na nakaplot, tapos nasugatan ako sa liig. Naalala mo ba yung topic natin? Oo, nakakwento mo naman. Oo, from that moment, parang hindi na ako. Parang parang ayaw mo na. Ay, hindi na. Siguro, mag-suit pa rin. Pag kayong talagang kailangan lang, gano'n. Speaking of mga material na bagay, sa mga damit naman, ano ba mga kasuotan ni friendship? May mga branded ba? O simpleng damit lang? Or okay? Friendship, uso naman yan, mga jukay-jukay. Oo. Diba? Siyempre, nagsusuot din tayo ng jukay. Alam mo na, simpleng buhay. Minsan, siguro mga 10 years ago, 15 years ago, medyo nakakaraos-raos tayo, medyo nakakapagsuot ng medyo may name, parang gano'n. Naranasan din naman kahit pa paano. Pero hindi naman totally na talagang mamahalin medyo kumbaga bago siya, tapos medyo may pangalan, pero hindi naman yung exactly na talagang mahalin, sakto lang. Tapos sa panahon ngayon, dahil nga, di ba nagkaroon ng pandemic, so siguro maging na lang tayo lang sa medyo afford natin, di ba? Oo. Pero kung may mga magbibigay ng gift, di ba, minsan, like ako, di ba, minsan hinihintay lang ako ng mga bibigay sa akin ng mga sponsor, mga gano'n.
Ayun, ganun lang. Oo, Speaking of kapatid ko. pandemic friendship, ano yung natutunan mo doon sa pandemic na nangyari sa atin? Na Ano naging yun? simple lang yung buhay mo. Nung pandemic, alam mo ba, di ba? Grabe ang tragedy ko. As in, pandemic talaga. As in, doon natin naranasan yung mawala na lahat ng material na bagay. Mawala na lahat. Tama. Basta, wag lang mawala yung isa sa kapamilya mo. Oo. Malayo o malapit man sa'yo. Yun lang talaga yung parang lagi kong pinagdadasal. Mahalaga yung buhay. Oo. Hindi mo naman madadala yung pera, hindi mo naman madadala yung friendship sa hukay eh. Yung mayakap mo lang at malaman mo na safe yung family mo, ang sarap sa pakiramdam, lalo nung pandemic. At alam mo yung masasabi ko lang din, friendship, yung pandemic, alam mo, may purpose siya eh. May purpose talaga. Diba? Kasi diba yung... Ano yung nagbigay sa'yo ng aral sa pandemic? Ano yung natutunan mo? Ayun, love one another. Love one another talaga. Tapos, yung nakagalitan mo, baga nagkaroon na samaan ng loob. Siguro, forgiveness. Diba? Forgiveness talaga. Tapos, mag-move on. Kasi, parang yun yung ibig sabihin nung isa sa nakuha ko na reason, kumbaga nagkaroon ng advantage na yung tao is bilang isang Filipino, hindi na natin iisipin yung hindi na natin iisipin yung magarbong buhay. Alam mo yun? Yung wala ka, hindi ka nag-positive. Diba? Kasi diba, hindi ka makalabas, ang hirap na hirap yung pagkain, nahihirapan ka. Kasi kung mamamatay ka din, diba, kung hindi ka kakain. At saka hindi pa nakatakot talaga nung nangyari na yun, pandemic na yun, no? Oo. Luckily lang tayo kasi nga hindi tayo... Noong time ba na yun ng pandemic talaga, ay hindi ka natatakot na lumabas para bumili ka ng pagkain? Actually, matigas ang ulo ko. Talaga? To be honest. Kasi diba that time kasi nakatira kami sa bandang Cubao. Natatandaan. Malapit lang kami sa mall. Sa alley mall. Diba? Walking distance lang kami. So, kahit bawal na bawal nun, kasi pag around 6 p.m. may umiikot na mga barangay, yung mga na bawal na talaga lumabas. Nakakalabas pa rin naman kami kahit pa paano. Tapos sa mall, nakakapag-ikot kami. Pero talagang naka-mask ka talaga. Oo, talagang nakakapag-observe kami noon. And then, syempre, lucky lang, talagang maswerte lang talaga tayo kasi nga, kahit na paano, na-survive natin, nandito tayo ngayon, nag-uusap, diba? Walang nawala sa kapamilya natin ang dahil sa COVID. Correct. Siguro yun yung pinaka talagang masayang nangyari sa buhay ko talaga, friendship. Oo, sobra. Na wala. Talagang mahirapan din naman tayo. Lahat naman siguro, di ba? Lahat naman eh. Mayaman o mahirap eh. Wala nang mayaman, wala nang mahirap dati. Wala nang ganun. Kasi although yung minsan may mayayaman pa rin talaga na sinisave pa rin nila yung nila, di ba? At saka kahit yung mga may kaya, tumatanggap din ng biyaya. Oo. Pero based on my experience, may mga neighbors kami na talagang napaka-generous friendship, kung makikwento ko sa iyo. Sa pagkain, hindi namin pinoproblema yung pagkain kasi doon sa village, nagbibigay sila ng pagkain doon sa may guard section. Tapos kung sino yung gustong kumain, pwede kang kumain. Kukuha. Mayayaman talaga yung mga, kumbaga kami lang yung medyo talaga sa part sa lugar na yun. Maana sila, oo. Yun lang yung swerte talaga namin. That yung pinakaunang bulog-bugso ng pandemic. Talaga, sobra. Sobrang grateful ka talaga. Hindi matatapos yung pandemic na yan eh. Katakot. Na-experience ko yan dati. Yung first, February 15, I think. Nung grabe, nilakad ko, sobrang layo. Talagang hindi ko makakalimutan yun. Mula saan? Bandang Bulacan
nakanahon, papunta ako dito ata. Nun, hindi ko na matandaan ko palabas o papasok. Pero talagang malayo yung nilakad kasi wala na talagang masakyan. Oo. Kumbaga, nag-barricade na yung mga ano nun. Yung mga Naglakad ka. soldier, yung mga police. Tapos kailangan mo magdala ng document Oo. para makadaan ka sa, may mga passes. Oo. Alam mo yun, naranasan ko yun, friendship. Ako naman, nung time na yun kasi, di ba na-stop nga yung stop yung mga taping. Oo nga. Hindi naman ako makapag lock in taping kasi hindi kompleto yung aking vaccine ba tawag doon, di ba? Parang ayoko kasi magpa-full vaccine at saka magpa-vaccine nung time na yon. Kaya late. Nung kasing nagkaroon ng tawag dito, hindi naman ako nag-taping nun eh. Ng COVID, di ba? Yung year 2020. Oo, kasi hindi ka na masyadong active na nun eh, di ba? Nasa BPO ako noon. Nasa BPO ako. Oo. Yun yung parang Di ba nag-training ka ba nun? Oo. Na na-stop ka. Nag-BPO ako niyan. Nung nasa Cubao pa kayo, di ba? Nag-BPO ako that time. Pero minsan may racket-racket din ako pagka yung nearby location lang. Nagkasama pa tayo bago mag-pandemic. Siguro 2019. Oo. Nearby location, after ko ng duty sa BPO, nakakapag-racket pa ako na ng mabilisan si Louie kasi alam niya na. Bago mag-January 2020, nagkasama pa tayo eh. Yes, oo. Tanda ako, Parang kailan nagkakwento lang, pa no? tayo. Parang Tapos biglang kailan lang. nag-pandemic na. Ayun. Ayan mga kaibigan, napag-usapan lang namin ang pandemic kasi nga about sa simpleng buhay dahil maraming tao na naapekto ng pandemic, syempre nagiging simple yung buhay nila nasa bahay. Kung ano pagkain diyan sa loob ng bahay, yun ang kakainin. Yes, oo. Alam mo ba, friendship, parang grabe yung tawag dito, difference nung buhay dati. Nung kabataan natin, sa mga kabataan ngayon, grabe ang, yung buhay, pamumuhay, the way they play, the way, di ba dati doon, wala kasing mga gadgets. Noon, puro laro. Naglalaro talaga personal. Laro nun, pero laro. Yung communication ng mga kalarong mga bata. Pero kasi ngayon parang nasa gamit na ng cellphone, gamit na ng gadgets, computer. Ngayon kasi talagang nakatutok na yung mga bata sa gadget. Parang ang hirap ng i-control minsan. No? Ayun yung masakit ng ulo ng mga magulang ngayon. Paano i-controlin yung kanilang mga anak sa computer, sa cellphone at laptop. Siguro nasa parents pa din naman yun, di ba? Naman, oo. Yung influence ng magulang pa din talaga yung Kasi tingnan, alam mo si Rapi, sample na lang si Rafael. Si Rafael talaga mahilig maglaro ng mga games. Ngayon, syempre, hindi ko pahiramin yung cellphone. So, hindi siya makakapaglaro. Yung pamangkin ko naman, may time limit na binibigay sa kanya. Ganon. Ko. May limit din. Para ako sa akin, minsan 15 minutes, 20 minutes. Minsan magpapadagdag pa nga yun eh. Mga naman pwedeng 30 minutes na. Yan. Minsan mamamalayan ko, lagpas sa 30 minutes. Mga 35 minutes. So, importante din naman kasi talaga sa bata kasi yun yung nila na maglaro talaga, di ba? Ma-experience din naman nila yung masugatan. Or, di ba? At saka para mag-stay lang sa loob ng bahay. Pero based on my yung opinion ko lang, mas maganda pa rin yung, alam mo, yung bata, yung nadadapa, yung, alam mo yun, oo. Naranasan yung mga ganon, para sa kanila. Para matuto. Para matuto, di ba? Pag matutong bumangon sa sarili niyang paa. Parang ganun, friendship. Matutong bumangon. Independent. Oo, yes. Ikaw ba nung elementary ka, paano ka, hinahatid sundo ka ba ni mother mo noon? Elementary days? Oo, nung grade 1. Hindi kailangan kasi ang school namin is kapitbahay sa amin. Malapit lang kasi sa probinsya, parang tanaw mo lang yung school. Tanaw lang, hindi kailangan yung may tagahatid, may tagasundo. Hindi, kasi maliit lang naman yung parang mga ilang hakbang, ganon.
Ay, siguro kung bibilangin natin, kailangan ko pa umuwi ng Bicol, no? Aray ko. Pero, siguro kung lalaharin mo friendship, kung sa kabataan mo din may yung paan natin, Oo. siguro kung kasi mahilig ako tumakbo. So, tinatakbo ko siya siguro mga 5 minutes. Ay, hindi, wala pa. Nandun ako sa school. Malapit lang talaga. Parang, parang siguro mga 7 house lang na maliliit. Parang ganun, maliit. As in malapit lang talaga. Ako naman kasi Masaya yung yung grade kabataan 1, ang alam ko, parang umpisa lang ng klase kami hinahatid ng nanay ko noon simula kandawa. At may natandaan ako na grade 1 ako, lumusong ako sa mataas na baha. Tapos pagdating ko sa bahay, ano nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Di ba baha? Tapos sabi sa akin, ba't ka lumusong? Hindi ka naghintay sa akin. Sabi ko, paano ako maghihintay? Nagsasarado na nga ang room. Malayo. Malayo yung school sa inyo. Malayo-layo ng konti. Kasi kami malapit talaga. Meron kami talagang bahay, kaya lang hindi na, alam mo naman ang father ko, napakabait. Binigay na lang doon sa kapatid niya, and then nagpaubaya siya para yung mga diskusyon ba? May diskusyon. So kumuha siya ng house for rent. So doon kami nag-stay. Siyempre, mula doon hanggang doon sa kabilang sa central, medyo malayo sa akin. Tapos, nung nakita nila ng magulang ko na medyo nahirapan ako dahil nga ako na yung nag-independent na umuwi na mag-isa, naisipan nilang lumipat kami ng bahay. So, malapit na kami doon sa central nung grade 2 na ako. Okay. Talaga. So, parang yun yung hindi ko nagawa kay Rafael. Kay Rafael, mula nung hanggang ngayong grade 4, hatid sundo siya. Kasi nga, medyo delikado na sa panahon ngayon. Yun. Compare mo dun sa panahon natin. Oo. Panahon natin, excuse me, magkapanahon ba tayo? Ay, di ba? Ano to? Bookingan ba to? Bookingan ba ito? Ilang taon na ba si friendship? Para malaman ko. Ay, Diyos ko Lord. I'm proud to be. Proud ako sa edad ko, friendship. Hindi ko siya kailangang i-secret. Pero para sa kaalaman ng madlang people, wow. Nasa showtime ba tayo, madlang people? Para malaman ng mga nakikinig kung ilang taon na pa si friendship na napapakinggan nila ngayon. Pero syempre, dapat ikaw muna magsabi. Ako? Coming 47, this coming November 15. I know. November 15. Kasi ka-birthday mo ngayong aking exes, diba? Parang yan ang birthday. Talaga? Kaya, oo naman, kaya diba, before. Pero, that is already past. Past is past. Yes. Well, medyo ahead ka lang sa akin ng 3 years. Diba? Itong bata pa, diba? Kung 3 years, ahead ako. So, yun na yun. Yun na yun. Huwag mo nang bilangin. Hindi, tingin ko, yung mga nakikinig ngayon, nagbibilang sila. Minus lang nila yung 47 minus 3. Mahirap kaya mag-math, no? Diyos ko, Lord. Huwag na tayo mag-compute. Speaking of math, huwag na tayo mag-compute. Hindi magiging simple ang buhay ko kapag speaking of math. Talagang iyan ang pinaanuhan ko ng subject na yan. Math. Talaga? Uy, friendship, matanong ko, na-experience mo ba yung elementary days? Magkano pala yung mga baon-baon niyo doon dati? May naalala ka pa? Oo naman, 5 pesos, 10 pesos. Ako kasi dati, alam mo, nung elementary, hindi pera yung baon namin. Pagkain. Hindi rin pagkain. Ano? Alam mo yung nipa na ginagawang bubong? Yung nipa, yung tiklat kung tawagin sa amin. Yung ginagawang bubong ng kubo. Na, alam mo ba yung tawag doon? Yun yung, pag gawin namin sa bahay, kukuha kami ng nipa, ng tiklat, isang piraso. Ipapalit namin yan ng pagkain sa tindahan. Yun yung bayad namin. Anong pagkain ang binibigay sa inyo? Anything na nandun sa mga tindahan. Biskwit, chichirya, ganun yung baon namin. Talaga? Oo, minsan lang yung pera.
Pero most of the time talagang ganun. Yung panahon namin, na ganun yung pamumuhay noon sa probinsya. Hindi, nung time ba na yon hindi ka nag-inarte sa pagiging, sa baon mo, ganon? Hindi mo naman kasi, actually, hindi mo maiisip yung mga ganyan na mag-inarte kasi yun lang yung alam mong buhay eh. Okay. So, ibig sabihin, mabait kang bata noon, Hindi rin ako mabait. Hindi, Sa bakit bahay ako. hindi ka masyadong, mahilig. Hindi kasi nga, dun sa lugar namin, ganun yung pamumuhay talaga doon. Ganun talaga yung buhay, yung the way na patakbuhin yung maghapon, sa school. Oo, parang halos lahat naman, hindi lang naman kami, talagang halos lahat ng estudyante, pagdating ng recess, kung tawagin, may bit-bit na kaming mga ganon. Tapos takbuhan na kami sa tindahan. Papalit na namin yan ng kakainin namin. Masaya, oo. Okay. Kasi ako tatanungin mo. Mahirit ako noon. May pagkasuplado maldito Alam mo ba, pag ako binibigyan ng baon ng parents ko noon, sabihin ko, ayan lang, walang dagdag. Kasi hindi mo pa naman alam yung value nun Hindi ko pa masyadong alam yung value ng pera. Hindi ko rin alam ang value nun. Pero alam ko, yung mas marami ako mabibili kapag mas marami silang ibibigay sa akin. Yes, tama naman. Oo. Tapos, alam bibigyan nila 5 piso. 5 piso lang? Hindi ba yung pwedeng Kasi kami, nung ilan kaming nag-aaral, parang syempre, pagka may lumagpas sa isa, di syempre magkakaroon ng inggit. Ay, bakit gano'n? So, dapat pare-parehas. Tag-iisang pirasong tiklat, tag-iisa. So, pag tagdadalawa. Ganun lang kasimple. Hindi masyadong madrama, kumbaga. Ay kami, dalawa lang naman kami ng sister kong bunso na nag-aaral. Kaya siguro naibibigay naman sa amin yung mga... Ay, speaking of nabibigay, kasi parang baka naman hindi kaya isa yan sa parang nadala ko hanggang paglaki ko. Yung, kung ano yung gusto ko, nabibigay nila. Parang naging spoiled ka? Parang gano'n na. Ano yan? Material spoiled or parang attention? May ganun. Kasi maraming klase yung material. Spoiled. Material na, oo. Kasi pag sinabi ko, gusto kong ganitong ulam, sa sunod na araw, yun na yung ulam namin. Ako friendship, to be honest, hindi, ako yung tao na anything na mga dahon-dahon na basta kinakain ng tao, na alam kong nakakainin ko din kahit hindi ko kilala, kahit hindi ko alam hanggang ngayon. Ganun ako. Isa lang natutunan ko yung mga dahon-dahon na yung pagkain na yan. Ngayon na lang. Sa malaking probinsya nga kami. So, doon kasi, yung ulam doon, parang usually, ginukuha mo lang doon sa mga, sa gilid ng bakuran. Sa bakuran nyo doon, tapos bibili na lang kayo ng pansaho, kasi yung gata naman nakukuha na lang din. Hindi na din bibilihin. Ganon. So, ang sarap ng ganung buhay dati, kung babalikan mo lang. Tapos, makakatikim lang kami ng sinabawan ng karni-karni nun. Ewan ko kasi, siguro talagang tama lang na kailangan gawin natin simple ang buhay natin. Kasi ako, nung maliit kasi ako, ewan ko ba, kong bata. Sabi ko nung maliit ako friendship. Ay, nako. Alam mo, sabi ko sa magulang ko, ayoko na magiging ganito ang buhay ko pag ako lumaki. Ayoko maging mahirap. May pagkamaldito ka talaga. Kumbaga. Pero alam mo, friendship, pinagsisisihan ko rin yun hanggang ngayon. Na parang sabi ko, bakit hindi ako naging sa magulang ko. Oo, yung parang yung mga nabitawan kong salita noon, hindi pala maganda. Oo. Yung para bang, kung kailan nawala na sila, doon ko nalaman naman, marami pala akong maling na nagawa.
Na hindi naman, Makapangyarihan kasi friendship ang mga bawat salitang binibitawan ng bibig natin. oo. Alam mo ba naman, Alam mo ba yun? eto pa ha, huwag natin, sa mga nakikinig po ng mga kabataan, mga anak po dyan na nakikinig, huwag niyo po gayahin si DJ, ah. Alam mo ba, friendship, ang sabi ko noon sa tatay ko, bakit ba ganito ang naging buhay natin? Bakit ba ako pinanganak niyo dito? Sana dapat sa ibang pamilya na lang ako. Sabi ko ganun. Oh, which is bad. But sobrang bad. Bad, Alam bad mo ba, points sa friendship. alam mo ba yung tingin ko doon sa father ko, parang ano siya, yung mga sad, nalulungkot. Tapos ako, syempre Oo naman. nung time na yun ako, parang ito yung gusto ko, ito yung ano niyo sa akin, parang ganun. Pero ngayon, naiisip ko pala, pag nakikita ko si Rafael, pag sinasabi ko sa kanya, ipapinipaliwanag ko, yun nga, nasabi niya, pag hindi ka naging magandang ano na anak, Ehemplo. oo, parang sabi, may konting may ibabalik sa'yo. Ayun na nga, tama nga. Oo, Ako naman, friendship, napakaswerte ko sa pamilya ko, napakaswerte ko sa magulang ko, to be honest. Hindi naman sa pagmamalaki. Siguro hindi man ako luckily enough na, yun nga, di ba, yung may buong pamilya, may anak, hindi man ako ganon. Pero napakaswerte ko, napaka-grateful ko talaga. Una-una sa magulang, sa mga kapatid, siguro sa mga relatives. Siyempre, kasama na yung mga friendship ko at kasama ka na doon. Ay, thank you. So, yun yung mga blessings ko talaga sa buhay. Napakaswerte ko kahit hindi man ako mayaman, kumbaga wala akong, yung masasabi mong sarili kong pamilya, alam mo yun, di ba? Alam mo naman ang kwento ng buhay ko. Wala akong, may sikreto ako na alam mo, di ba? And I trusted you with history. So, wala man akong masasabing sariling, kumbaga naranasan ko ng maging magulang sa mga kapatid ko. Kumbaga, wala akong ibang hinihiling. Hindi, sabi nga, alam mo ba, hindi naman porket nagkaroon ka ng anak, ano na yun, kompleto na magiging ano mo. Oo, kaya nga, yun nga sinasabi ko nga, hindi ako nagdadaing kay Papa Jesus na bakit ganun. Pero siyempre tao lang tayo minsan, di ba, naharap din. Pero hanggang doon na lang yun. Kung iisipin mo, napakaswerte mo pa rin. At saka friendship, sabi nga siguro lahat na nangyayari nga sa buhay natin hanggang sa ngayon, ewan ko, baka ina-allow din ng Diyos? Siguro plano siya lang kasi talaga nakakaalam di ba, na kung saan meron tayong ginagawa para sa atin, na tayo namimili at tayo nag-choice o pumipili. Pero meron siyang ina-allow din para sa atin, para tayo ay matuto, 'di ba? Parang gano'n. So talagang kay madadapa talaga tayo, di ba? Speaking of madadapa, lahat naman siguro ng tao ay nagkakamali pag nagpasya. Oo naman. So, importante is nagre-repent ka at humihingi ka talaga ng patawad. Diba? Hindi man directly, sabi ko nga na-mention ko na rin yung before sa episode natin, na hindi man directly dun sa taong nasaktan mo. Pero sa puso mo, at humingi ka ng sa kanya, diba? Humingi ka sa kanya ng dispensa. Parang masarap pag gano'n. Papatawad pala friendship, diba? Isa yan sa parang kasama yan sa simpleng buhay. Oo, connected talaga. I think naman. Kaya sa ating mga nakikinig dyan, na meron ka pang sama ng loob o hinanakit. Yes, ang lalim. Oo, diba? Ay, ano mo na yan, i-let go na yan. Oo. Yes, forgiveness talaga is the key. Oo, is the key. Kung ano man yung, forgiveness is the key. Oo, dahil malapit na magpapasko. Papunta sa happiness, papunta sa forever. Oo, kasi kapag papapatawad. Let's spread the love. Diba? Kasi kasama yan. Kapag ikaw nagpapatawad, talagang magiging gaan ng magiging buhay. Hindi masarap. Alam mo ba, masarap sa pakiramdam na sa isang araw may nagagawa kang isang kabutihan na parang simpleng bagay lang. Kunyari, may nakita ka sa kalsada na ganyan, kailangan ng tulong, anything, material man o hindi. Pero
pero yung feeling mo, inatulungan mo siya, parang, di ba, 1 point mo yun eh, di ba? Oo. Parang ang sarap, ang pakiramdam. Tsaka siguro yung mga ganyan kasi talaga sa buhay, hindi pa parang may ano yan, parang, anong tawag doon? Parang meron kang dapat gawin. Ano ba tawag? Mission? Mission ba tawag sa ganun? Mission, may mission tayo. Oo. Na dapat parang may calling tayo, no? Ito yung gawin mo. Parang siguro, kaya ka pinanganak sa mundong ito, meron kang gagawing mission. Oo. Yes. Siguro ang oo. mission mo talaga magbigay ka ng mga ng mga blessings sa mga nakikita mo, ha? I Hindi think naman. baka yun naman ang blessing na gustong ano sa iyo ni God. Lahat naman tayo merong, lahat tayo is merong, Ako naman may... tingin ko kasi, ano ba, ikaw pala, ano bang gusto mong ipagpasalamat sa Diyos sa talent na binigay sa iyo? Tingin ko sa Talent ba? Speaking of talent, parang may talent ka naman talaga eh. May talent ba? Ang talent, ano ba talent natin? Alam mo talent mo, ano ba? Speaking, tulad nito na napapakinggan tayo ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Yung maraming talent, friendship. Oo, ako, hindi lang siguro binigay ni God sa akin na talent is pagkanta. Pero halos lahat naman siguro kaya kong gawin. Parehas naman tayo. Pagkanta lang siguro, hindi talaga. Ayun lang. Kapag sayaw, kaya. Pagsayaw naman, medyo ano ko pa yan eh. Oo. Weekending naman. Masasabayan pa yan eh. Ang pagkanta talaga merong para may paliko-liko eh. Ako naman, ang talent kasi hindi lang naman singing, dancing. Hindi lang naman doon ang talent natin. May mga hidden talent kasi tayo. Ikaw ba, diba? na-discover mo ba ang iyong hidden talent? Siguro pagpapalabas pa lang yung hidden talent ko, palabas pa lang siguro. Kailangan ko pang hugutin kung ano man yung hidden talent ko. Alam mo yun? Pero siguro yung nakakapag-interact ako sa mga different kind of people. It's either high ranking, high level, low level, low keys, high keys. Kung parang ganun, yun yung parang isa sa feeling ko is talent ko na nakakapag-interact ako sa ganun. Kahit anong level mo, kahit anong mo na tao. Yes, oo. Kaya kong makipagsabayan. Sumasang-ayon sa iyo, friendship, kasi maraming nakapakinig dito sa mga previous nating episode. Maganda raw ang iyong mga comments o mga komento o mga sinishare sa ating mga episode. Kaya sabi ko, ayan nyo, sa susunod, hindi nyo hindi ko kasama si Friendship sa mga episode. Kasi sabi ko, thank you so much. Kulang ang episode ko kapag wala siya. Diba? Wow naman. Nakakataba naman ang puso yun. Hindi, alam mo ba? Pero, Siyempre, sabi ko nga, kung ako binigyan ni God ng talent sa speaking, di ba, yung the way, na magsalita sa radyo before, nung nag-ano ako ng mga radio program, at ngayon ay nagbablog na si DJ. Tulad dito, yung pag nakikinig sila, kaya mas gusto ko talaga audio. Alam mo ba? Mas nakaka... At saka hosting, di ba? Masarap yung mag-hosting. Oo, speaking of hosting ayan. Maganda rin ang hosting. Para tayo na rin nag-hosting kasi ang tawag dito hosting job na rin to eh. Oo naman, hosting, tapos minsan di ba acting-actingan tayo sa, alam mo na yun. Natanda mo ba before nung nag-ano tayo doon sa kabilang station, nag-acting abilities tayo noon? Hindi mo Radio F, I think. Nakakanda ako ba? Di ba may pinabasa akong script sa'yo, script ko, tapos nag-dialogue tayong dalawa, live yun, di ba? Oo naman, natatandaan ko pa yun. May nag-comment noon, naku DJ, sana gawin niyo po yung everyday. Live po pala yun, kala namin recording.
Sabi ko, oo, live yun. Kaya medyo nahirapan ako. Kaya hindi ko rin ma-invite si Friendship Kimchi nung time na yun. Kasi sabi ko, busy siya eh. Eh, syempre, alam niyo naman, Bulacan pa yung area. Mula pa siya sa QC to going to Bulacan. Mabuti ngayon, nasa Bulacan na tayo pareha. Oo, Diba? pak na pak. Ayun nga lang eh, ibang, ano ba yung, ano ba, bandang Bulacan, ano ba ako, south o north? Ay, hindi, north ako, di ba? North? North tayo. Ah, oo, correct. Part ng North tayo. Yung friendship, ang hidden talent siguro natin. O kaya, hindi naman hidden kasi nailalabas na natin. Oo. Acting-actingan. She's dancing. Mas dancing ako than Ah, singing. gusto mo talaga ng dancing din? Dancing talaga. Yun yung pinakaunang ano ko. Dancing. Nung medyo kabataan ko, gusto ko ang dancing. Pero ngayon parang hindi ko na gusto ang dancing. Ewan ko ba? Wala na ako. Mahilig ako sa ballroom. Ballroom ballroom. talaga. Ako naman gusto ko Yes. parang Zumba. Oo. Ballroom ako kasi, nung nasa probinsya pa kami, every Sunday, di ba uso pa na yung malaking karaoke? Meron kami nun sa probinsya. And then every Sunday talaga, yun hindi pwedeng walang Nagpapatugtog. sayawan, nag-ano kami, tapos parang mga kabarangay namin. Yung papa ko ang nagtuturo sa amin ng ballroom. At saka hindi sa Oo. talaga. Ang mga ano talaga eh. Mga ano ba ito? Magaling sumayaw, di ba? Ballroom talaga ang ano namin, yung ano ko, yung singing. Medyo 50-50 tayo dun, friends. Diba? Oo. Parang pag, alam mo na, diba? Pag sa singing, kaya naman, pero hindi talaga siya totally para sa'yo. Pang ano lang, pang funny, ano lang talaga, pang Aray ko. chill lang. Hindi para sa... Pero okay ka naman kumanta, friendship. Nadinig ko naman ang boses mo. Ano ka ba? Ano lang yun, kumbaga, ano lang yun, ching-ching lang yun. Hindi. Natanda mo yung mga previous nating mga Christmas party. Nadinig ko boses mo. Kumakanta naman nga, Pero kaya nga utang na lang. loob. Eh, mas hindi naman maganda ang boses ko. Ano ka ba? Uy, kumanta ka din, narinig din kita kumanta. Nandun tayo kay Manay Edith. Hindi nga maganda. Pang ano lang, pang loob lang ng bahay. Kumbaga yung kanta natin, friendship, Oh. pang ano lang, pang 50 people ang ano lang, ang capacity ng audience. Aray ko. Ilang 50 audience lang, hindi siya pang 50 100. audience. Yes, pang 50 audience lang tayo. Eh, Kumbaga, at least mabuti, 50 audience. Meron oo, pa. pag sumobra na doon friendship, ako maglalabasan na sila. Yung alam mo yung yung hagupit ba? Alam mo yung minsan may hagupit na ano na sinasabi. Pero Naku, huwag ka. Noong ako'y, ano ba ako noon? Anong taon ba ako noon? 20, siguro hindi, mga 15 or 14 years old ako. Nag-audition ako talaga? Nag-audition ako sa Kanta mga... ba? Kumakanta ako. Nag-audition ako sa mga AM radio station. Eh, uso noon mga audition. May talent ka pala sa singing. Wala akong talent sa singing, pero gustong-gusto ko kumanta. At gustong-gusto ko... Alam mo ba, Mag-artista practice makes perfect daw. Diba? Kasi alam mo ba, yung mga singer ba na yan, nung pinanganak ba sila, marunong na sila kumanta? Kahit naman ako mag-practice, wala pa rin eh. Yun yung realidad ba? We call that sad reality. It's called, that's life. Oo, yun ang buhay eh. Sad reality nga. When it comes to talent ng singing talaga. Bagsak talaga tayo Basta dyan naalala ko pareha. nung buhay pa yung mother ko. Sa manangat nawa. Ay, sabi niya sa akin, idiretso mo kasi ang pagkanta mo. Sabi niya ganun sa akin. Parang hindi ko daw kasi inilalabas ng gusto. Sabi ko Speaking tinututo ko naman ng kanta. Eh, may kanta pa naman siyang ng gustong-gusto ko. Kinakanta ko, tapos ina-acapella ko. Sabi niya, talaga. wow. Ako friendship, alam mo, mas pakiramdam ko,
mas maalam akong mag-judge ng singer kaysa doon ako yung kumakanta. May ganun kasi, di ba? Oo. Na magaling kang tumingin, magaling kang makinig, mag-comment. Oo. Pero pag ikaw na yung kumanta, Oo. di ba? May ganun eh. Ganun ako. Kaya kong balasahin yung ano yung mali doon sa kumakanta. Balasahin talaga. Alam mo yun, yung parang tipong judge ka talaga na parang, di ba, alam mo Ito kung ba'y, parang, ano, oo, falsetto? kaya ko yun, kaya kong gawin yun, may talent ako na gano'n. So, Pero, pwede ka pala mag-judges. ha? Ano Pwede yun? ka mag-judge. Oo, yun yung ano ko, parang isa sa, may pointers ako sa tinitingnan. Alam ko kung parang nag-high, kailangan tumaas, kailangan. Alam ko yun, pero kung ako na yung kumakanta, kung ako yung pakakantahin mo, yun lang, bagsak tayo dun. Pero hindi, maganda ka naman po kumanta. Ano ka ba? Oo, pero hindi nga pwede pang 50 audience nga lang. Okay. Hindi pwede pang live, kumbaga. Naaliw na yung ating mga nakikinig. Kayo ba, kaibigan, paano ba ginagawa nyo ang inyong buhay? Simple ba o very complicated? Komplikado ba ang inyong... Oo nga, huwag natin gawing komplikado ang buhay. Oo. Maging masaya lang tayo. Maging kontento sa kung anong meron tayo. Maging Kung ano yung kontento sa nasa... buhay. Oo. Maging kontento kung ano yung nandyan sa hapagkainan. Oo. Speaking of pagkainan, friendship, hindi natin na-mention kanina. Ikaw ba, ano yung mga simpleng pagkain o ulam ang gusto mo siya na kinakain lagi? Naku, syempre, walang kamatayang tuyo yan. Syempre, daing tuyo. Oo, hindi ko pagpapalitan sa mga karne-karne na yan. Tuyo? Gusto ko dilis, pwede. Daing. Kasama na rin yun sa mga ganyan. Okay. Basta part ng dried fish. Sa mga Something gulay. ganyan. Anything na gulay ako, friendship, basta pwedeng may gata, pwedeng yung parang sauté lang. Basta hindi ako mapili sa mga ulam, hindi ako mapili sa mga gulay. Basta lahat ng gulay, anything, kung ano man yan na kinakain ng tao, kinakain ko din kahit hindi ko Ako kilala. sa kung gulay, mapili din ako eh. Kasi lumaki kaming gano'n. Alam mo, friendship, ang pinag-uusapan natin, simpleng buhay, pero... Hindi, pinag-uusapan lang naman natin. It's a topic only. Pero it doesn't mean na yun yung, ano mo, yun yung ikaw yun, di ba? Pero- Topic lang naman siya. Pero alam mo ba, friendship, sa mga napag-uusapan natin, may natututunan ako eh. Oo. Sabi nga, na-message ko nga kanina, huwag masyadong gawing komplikado ang buhay kung pwede naman gawing simple sa pamamagitan ng tama. sa mga pagkain. Pwede naman natin mag-ulam tayo ng mga gulay sa panahon ngayon, mas healthy sa ating health. Hindi pa tayo magkakasakit, iwas sakit pa, iwas gastos. Oo. Iwas to. Hindi masakit sa bulsa. Oo. Alam mo, ang favorite kong gulay, kahit noon pa hanggang ngayon, ginisang ampalaya. Yun talaga ang gusto ko. Ampalaya. O kaya, pakbet. Ang gulay, masarap. Pakbet, oo. Diba? Hindi, may gulay ako, Special. may mga gulay ako hindi kinakain kasi. Kuyot. Or Ano ba yung gulay na madulas? Ano ba yun? Yun nga sa luyot. Yan, hindi ako masyadong kumakain yan. Pero healthy yan. Okra. Okra dati. Oo. Pero kapag no choice, kumakain ako. Alam mo, ang talong, ayoko talaga talong Pero pag piniprito siya, nagkakaroon siya na parang tinutos. Masarap yun i-adobo, yung talong. Ay, hindi ko pa na-adobo yan talong. O kaya friendship, i-fried mo siya ng buo. But make sure na walang mga security guard sa loob. Tanggalin mo siya. Ano yung mga security guards? Ay, mga Yung buto-buto. mga construction dun sa loob, di ba minsan meron. And then after that, igisa mo na siya, i-mix mo siya sa bagoong isda. Ang sarap. At may Bagoong karne, isda. may bago. Madalang ako ng bagoong isda. Yun. Bagoong isda ba? Alamang pala, mali. Alamang. Alamang, oo. Oo, yung inadobong ginisang alamang na maanghang-anghang.
Yun. O kaya sinabawang malunggay, ginagawa ko yan minsan kay Rob. Ako din, na may itlog. May itlog Pwede mo, ka. yes, Ako, yes. tinatanggal ko pwede yung mo rin- itlog. Nilalagyan ko ng kamatis, sibuyas, bawang. Nilalagyan ko ng pwede mo rin siyang okra. i-saute sa pechay, tapos itlog din, yung mga ganyan. Ano? Pechay, tsaka... Itlog, isusutay mo siya sa pechay, o kaya Ano, malunggay. inihiwa-hiwang maliliit, yung pechay. Ay, Isusutay speaking of mo siya. pechay, gusto ko pechay. Oo. Sa Masarap, nilaga. diba? Nilagang baka. Sarap yun. Pero matagal na ako hindi nag-ulam ng nilagang baka. Dahil mahal ang baka. Pero Yung mga comfort food, di ba? Mga ganun. minsan ako comfort food. mag-ulam ng baboy. Kasi ang pinapakain ko kay Rapi is puro gulay. Siguro dapat balance din daw sa pagkain. May gulay, may vegetable, may gulay, may Ginagawa kong meat sa isda. kanya is tofu. Yun ang inaano ko. Pwede rin, soya, oo. Ayun ang, Soya. Pero parang dapat may din. minsan. Pag gusto niyang mag-chicken, oo. May karne din. Meron din Diba? minsan lang. Parang yung balanced diet, alam mo naman, makapag-comment, alam mo naman, yung ginagawa, no? Aray ko po. Ano lang naman to, sabi-sabi lang. May masabi lang ba? Mema lang. Oo. Pero anyway, yun naman talaga dapat. Oo, yun naman. At saka hindi, ayun naman I think naman kung ano yung sinasabi natin, ginagawa naman natin yun. Di ba? Oo, yun nga. Yun nga yung mga simpleng buhay. Sang-ayon ba kayo sa aming sinasabi? Ayan, please comment naman po sa ating siguro dapat yung segment natin, friends, pang 5 oras. Ay, sumobra na pala. Guys. Tulog na yung mga nakikinig sa atin, tayo nagdadaldalan. Oo. Ay, pero mas masaya. mensahe mo sa ating mga nakikinig. Oo, bago tayo mag-exit isa-isa. Oo, parang nasa kalahatian pa nga lang tayo, wala pa eh. No? Parang mensahe mo para maging simple ang kanilang buhay. Huwag naman sa kanila, sa atin lahat. Sa ating lahat, oo. Maging simple, siguro, isa-summarize lang natin. Maging kontento tayo sa buhay, di ba? Be contented kung anong meron ka. Tapos kung may pangarap ka, trabahuhin mo. Huwag kang mag-antay. Mag-action, make an action. Kasi kung magdi-dream ka lang pero hindi ka naman kumikilos, walang mangyayari, di ba? So, maging kontento ka at mangarap ka at gumawa ka. Di ba? Alam mo yun, magkakasunod yan eh. And then, kung yung forgiveness, pagpapatawad, masarap magpatawad at masarap din ang patawarin. Di ba? May freedom tayo. And then yung isa pa, yun na yung parang question ko, how to be okay if it's not okay. Alam mo yung friendship. Ano ba yung magandang doon na is it okay not to be okay? What's that? Is it okay not to be okay? Simple lang. For me, parang yung is it okay not to be okay, pwede naman na hindi ka maging okay kasi tao lang tayo eh. Minsan nagiging down tayo, minsan iba yung pakiramdam natin, minsan kailangan natin alam mo yun, maglabas ng sama ng loob, minsan that's part of natin eh. Alam mo yun, kumbaga sa ulam, kailangan ng asin, parang taste enhancer, parang may ganun. So, yun nga yung pakiramdam ko na okay lang ba na hindi ka okay? Well, for me, yes. Pwede pong hindi maging okay. Ay, naalala ko pala yung word na yan na okay. Madalas sinasabi yan, tinatanong yan ng ating magulang, okay ka ba, anak? Parang gano'n eh. Oo, di ba? Okay ka lang. Masarap kahit yung tanongin ng okay ka lang ba? O friendship, how are you? Ganun. Di ba? Masarap yung may gano'n. Kailangan natin siguro bawat natin kasama sa bahay. Tatanungin natin siya, kamusta ka ba? Di ba? Well, no man is an island. Yes. Talagang walang nakaka-survive. Kahit siguro, alam mo bang siguro sa mundong ibabaw, merong taong napakasamang ugali.
Pero sa kaibuturan ng puso niya, Oo. meron at meron siyang pa rin kabutihan. na natitira. Diba? Naman. Oo, meron talagang ganun. So, may tao may papadala si Papa Jesus para alam mo, hituin yung kanyang puso na may isip niya na may mga nagmama. Kasi minsan naman, ang tao, kaya minsan parang nagiging anger siya lagi. Parang lagi siyang guilty. Kasi nga, hindi niya minsan nararamdaman yung love. Kailangan niya ng pagmamahal. Kailangan niya ng pag-aaruga. At siguro pag na-experience niya yun, lalambot at lalambot Baka naman siya. kasi, kaya isipin din natin mga friendship, yung tao, baka may pinagdadaanan din, kaya nagiging mainitin na ulo. Diba? Yes. So, kailangan bigyan natin ng space. Tama. Kailangan bigyan ng space. Sa akin naman, diba? friendship, para maging simple ang buhay, magkaroon ka ng prioridad sa buhay mo at Tama. i-focus mo ano ba talaga ang gusto mo sa buhay at huwag kang masyado maging Materialistic. materialistic ba tawag doon? Materialistic. Para maging simple ang buhay mo, para hindi maging komplikado. Lumuhay tayo ng may pagkasimplihan. Guys, may natutunan kayo na binahagi sa natin friendship sa ating mga nakikinig ngayon. Diba? Yes, let's spread the love to one another. Maging simple ang buhay, guys. Simple ang Thank you, buhay. friendship. Thank you so much for having me. Ang sabi ko kanina mga 35 o 30 minutes lang no? Friendship, dapat meron tayong tagline na sinasabi before ending the conversation. Oo. Ay, ikaw, sige. Ano ba yung tagline mo na naisip? Yun na yun. Siguro for me, temporarily, let's spread the love to one another. And forgiveness is the key. Diba? Yes. Sa akin naman, Yun na yun. ano naman yung mga problema natin sa buhay, smile naman dyan, kaibigan. Yes. Smile, smile. Kahit bungi ka, pwede na. Naman. O, yan, mga nakikinig dyan. Naman. Smile. Ayan. Labas dila na. Yes, smile na tayo. Thank you, friendship. Magandang hapon. Maraming Thanks. salamat. Bye. Bye. Ingat Okay. tayo. God bless. Thank you, Bye-bye. friendship. Okay, yan po si friendship Kimchi na inyo na pong napakinggan. At ito po si DJ Rain. Maraming pong salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa isa naman pong edisyon na aming Sweet Vibes with DJ Rain plus friendship Kimchi. Isang magandang hapon po sa ating lahat and please subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel. Pakiclick nyo lang po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na nandito po na sa pagbisita nyo po sa ating DJ Rain Vlogs. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Bye! Thank you!